So guys, what's up to all of you? So Man Behind the Lens here, and now we are going to feature a story as part of our Scientista episode ngayong araw na to. And itong episode na to, for me, it is of extreme importance. Actually, matagal ko na siyang pinaplanong gawin, matagal ko na siyang pinaplano na i-share sa inyo kung ano yung kwento, ano yung memories na meron ako dito sa taong to. Kung maaalala nyo, in one of my recent vlogs, feature ko yung batch 2019 ng Arts and Design. And yung isa sa mga estudyante ng Arts and Design, batch 2019, ano to iconic tong taong to. Talagang ang layo na ng narating niya, especially in the world of art. So grabe, wala akong masabi. Talagang sadyang nakaka-proud ang tao na to. So before natin tuluyang simulan yung Scientista serye vlog natin ngayon, so shout out muna sa dalawang nagagandahang dilarga to, Ali Marine and Zarina Angeline Antonio. Mga ano din to, mga arts and design students din to. And shout out rin sa nanay slash class advisor ng arts and design, Ma'am Nova Panganiban. So I hope mag-enjoy kayo sa gagawin nating kwento. So without any further ado, let's do it! To those na nag-aaral sa Tagaytay City Science National High School, especially sa arts and design classes, so I know, alam ko na kilala nyo na ang taong to. So yeah, you're right. So ang i-feature natin ngayon ay ang nag-iisa at walang katulad na si Dexter Cinco from Arts and Design batch 2019. So let me give you a brief context. So, Dexter Cinco, una ko siyang nakilala way back 2017. So, grade 11 siya nito. Then, as time passes, unti-unti kong nakikita yung talent na sino-showcase niya. Lalong-lalo na sa paggawa ng mga particular na artworks, more particularly canvas and pastel artwork. So, talagang yung artwork ni Dexter Cinco, so the way na ginawa ito, talagang mapapawaw ka maa-amaze ka kasi sobrang galing niya, sobrang lupit niya. Tapos yung passion and commitment, talagang makikita mo in every artwork na kanyang ginagawa. Meron akong dalawang moments na naaalala ko with Dexter Cinco. So first, nung gumawa ako ng vlog, actually in-invite niya ako na ila-live portrait daw na ako. So, nag-ask ako sa kanya ng permission kung pwede kong gawa ng vlog. And grabe guys, yung vlog na yon napaka-memorable nun for me. Then, yung pangalawang moment ko with Dexter Cinco is nung nagpa-art commission ako sa kanya wherein he drew my late grandmother through pastel art. So, yun yung dalawang tagpo na hindi ko malilimutan kay Dexter Cinco. So, eto na yun. Paano ko nga ba i-describe itong si Dexter Cinco? So, ngayon, i-describe ko siya based on the word artist. So, A-R-T-I-S-T. So, I'll be describing him through the initials of that word. So, let's start with letter A. Admirable siya. Ang dami ko ng description na binigay kanina na kung paano ko at paano namin dinidescribe itong si Dexter Cinco. Kasi as an artist, walang duda, sobrang galing niya, sobrang lupit niya. And talagang talagang admirable siya in a way na kung paano niya pagbuhusan ng effort, paano niya pagbuhusan ng panahon yung ginagawa niya. So, ilalagay ko yung link ng kanyang YouTube channel sa baba. So, there are videos of him na meron siyang mga ilang art commissions at ilang mga other particular artworks na ginagawa. So, on those videos, talagang makikita nyo doon yung commitment, yung effort na talagang hahangaan nyo sa kanya. So, lalong-lalo na ngayon, mas lalo pang tumaas
yung level of admiration ko sa kanya nung nagsisimula na siya na sumali sa mga art competitions, and unti-unti na siyang nakikilala not only on the national stage but also in the international stage. Kaya talagang mas lalo kong inadmire at mas lalo akong na-proud sa tao ko. Second, letter R, responsible and respectful. Kagaya nga nung nasabi ko, si Dexter ay tumatanggap ng art commissions para meron siyang income, kumbaga, and para makatulong na rin hindi lang sa sarili niya, kundi sa family din niya. So, sa bawat artwork na ginagawa niya, sa bawat artwork na kine-create niya, doon niya talagang ipinapakita all out yung kanyang sense of responsibility. And paano ko nasabi that Dexter is also respectful? Nung mga panahon na siya ay nag-aaral pa sa Tagaytay Science, talagang makikita ko yung respeto na ibinibigay niya, hindi lang sa teachers at sa ibang staff ng school, but also to his fellow students as well. So, talagang ganon ang laki ng respeto na ibinibigay niya sa bawat tao na nakakasalamuhan niya. Next one, letter T, talented. Sa skill pa lang niya, sa mga artworks pa lang niya, doon na natin makikita yung kanyang pagiging talentado, most especially sa larangan ng singing. Hindi na nga nakapagtataka na ngayon nakakatanggap na siya ng sobrang daming awards at unti-unti na siyang nare-recognize sa mundo ng singing. Hindi naman nakapagtataka eh. Napaka-diskarte niya, napaka-creative niya, napaka-authentic at napaka-unique ng concept niya. At doon pa lang sa mga artwork na ginagawa niya, kung makikita nyo kung gaano kapulido yung mga artworks na ginagawa niya, walang duda, doon mo talaga makikita kung gaano katalentado si Dexter Cinco. Yan ang tatak ng isang Dexter Cinco. Intelligent for letter I. So, aside sa na-showcase niya yung talento niya sa arts, hindi naman nakapagtataka na ang talino din talaga ni Dexter. Yung academics niya, wala akong masabi. Talagang outstanding din talaga. Talagang doon mo makikita yung pagsusumikap niya, yung effort niya, lalong-lalo na sa pag-aaral. At saka makikita mo rin naman sa mga artworks niya kung paano niya ipinapakita yung pagiging matalino niya, yung paano niya binubuo yung concept, paano niya binubuo yung message sa bawat artworks na ginagawa niya. So, masabi ko, tingnan nyo yung YouTube channel niya. Doon nyo makikita kung ano yung mga messages, kung ano yung mga interpretations na ipinapakita ng bawat artworks niya. So, doon pa lang, doon na talaga mamamanifest kung gaano karunong, kung gaano katalentado, at higit sa lahat, kung gaano ka-intelligent itong si Dexter. S, simple. Sobrang simple niya. Alam mo yung sa kabila ng mga achievements niya, sa kabila na ngayon, tanyag na siya, kilala na siya, famous na siya sa larangan ng art, pero one thing that we admire Dexter even more is hindi siya nagbabago. Simple pa rin siya. He stays his feet on the ground. Every time na makikita kami, every time na makikita namin siya ng mga dating teachers niya, alam mo yung respeto na ibinibigay niya, yung talagang nandun eh, hindi nawawala yung respeto dun sa mga taong nakakasalamuhan niya. And wala talaga pinagbago yung taong to. Sobrang humble pa rin. Hindi mo siya makikitaan ng angas, hindi mo siya makikitaan ng yabang. Alam mo yun, yung sa bawat achievement niya, mas lalo mo siyang hahangaan kasi may marami na siyang na-achieve. Pero yung personality niya, yung pagiging simple niya, nandoon pa rin, hindi nawawala. And letter T, this is very important. Dexter remains very true to his craft. Hindi na nakapagtataka kung bakit marami siyang awards na nare-receive at maraming events na yung unti-unti na nakakakilala sa kanya. Kasi Dexter remains true. Dexter remains loyal and Dexter remains consistent sa gift niya sa arts. Kaya nandun talaga yung nandun talaga yung pagsaludo ko sa taong to. Sa kabila ng achievements niya, sa kabila ng mga awards na nare-receive niya, sa kabila ng mga recognition na mas lalong nagpapakilala sa kanya sa mundo ng sining, siya pa rin yung Dexter Cinco na simple,
siya pa rin yung Dexter Cinco na napakabait at siya pa rin yung Dexter Cinco na napakamarespeto, hindi lang sa amin kundi sa bawat tao na namimit niya. And so ayan, so that's all for today's Sayanista serye episode. So kung nagustuhan ninyo ang episode natin for today, so magbigay kayo ng inyong mga comments sa ating comment section below. And bago tayo tuluyang mag-end is, don't forget to like, comment, subscribe, and click the notification bell for our socials. Man Behind the Lens YouTube channel. Paki-like and follow ang ating Facebook page, Gustoso Photo Gallery, and paki-like na rin at mag-follow na rin kayo sa aking official IG, God of Stolen Shots 1989. So, next episode, meron pa akong isang ipapakilala na napakatalentadong arts and design students. Sino siya? Abangan nyo yan sa ating susunod na vlog. Adios mga kapatid and kita kits. Bye!